May issue po ba kayong gustong pag-usapan natin ngayon? Kasi ayoko na po maulit na naman ang nangyari nung umalis ako eh. Kung palagi na lang po tayong magtatalo, nakakapagod naman po yun, Ma. Ayoko na lang magsalita dahil baka magsumbong ka na naman sa anak ko. Nawawala na ako ng kakampi dahil gusto mo sa'yo lang siya. Yun ang hindi ko matanggap. Ako ang nakasama niya ng ilang taon, ang nagbigay ng buhay at kamalayan sa kanya. Tapos ipagpapalit lang ako sa babaeng bago niya lang nakasama. Pero wala akong magagawa, di ba? Kasi ikaw ang asawa at ako isa lang ina. Pero ito ang tatandaan mo, Tricia. Ang ina pa rin ang nagwawagi. Sino nga ba ang babaeng mas may karapatan sa lalaki? Ang ina ba na siyang nagbigay ng buhay o ang asawang pinangakuan ng pag-ibig na wagas? Yun ang palaging tanong ni Tricia dahil tila ba palagi siyang nakikipagkumpetensya sa kanyang biyenan pagdating sa pag-aalaga at pagmamahal kay Erwin. Para bang nawawala na siya ng karapatan bilang asawa dahil lahat na lang ng galaw dapat ay kontrolado ng biyenan. Yan lang silang pahihirapan nito habang buhay. Nandito na ako, mahal ko. Miss na kita, alam mo ba yun? Parang kapag hindi kita nakakasama, para akong inaapi ng mundo. Sandali lang, mahal ko. Naghahain pa ako ng hapunan natin. Pagod na pagod ka. Kumusta naman ang trabaho mo ngayon? Naayos niyo ba ang problema na sinasabi mo sa akin kahapon? Mamaya na yan, yakapin mo muna ako. Para naman mawala ang pagod ko. Alam mo bang sobrang sakit ng katawan ko? Nga pala, ayos na ang problema namin kasi tumulong sa akin yung sa kabilang branch. Ay, kawawa naman ang mahal ko. Sige, mamaya bago tayo matulog hihilutin kita ha. Ay, kaso kakain pa pala tayo. Gusto mo ba ngayon ha? Baka kasi maparami ang makain mo. Paborito mo pa naman ang niluto ko. Sige nga, hilutin mo ako ngayon na. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Alam mo bang sakit ng balikat ko? Ayan yan, dito oh. Aray ko. Huwag mong diinan. Diyan pa naman ang masakit. Ay, naku, namamaga nga ah. Halika na muna para maagapan agad natin yan. Huwag ka na muna magbubuhat ng mabibigat ha. Sana maagapan pa to. Ang hirap pa naman kapag nagkakasakit ako. Ayokong nasa bahay lang ako. Inuman mo na rin agad ng gamot. Ay naku naman mahal, hindi kasi nakikinig sa akin kapag pinagsasabihan eh. Kailangan pang hintayin na mapilayan. Tara na nga sa kwarto. Papasok na ang dalawa sa kwarto nila nang maabutan sila ni Agnes, ang ina ni Erwin. Oh, bakit papasok pa kayo sa kwarto? Hindi ba muna kayo kakain? Kanina nakita ko naghahain ka na sa mesa. Matutulog na ba kaagad kayo? Huwag ganyan, hindi makakabuti ang pagpapalipas ng gutom. Baka magkasakit pa ang anak ko. Mamaya na po kami kakain, ma. Magpapahilot kasi ako kay Tricia. Ang sakit po ng balikat ko. Mukhang nagkamali ako ng buhat sa aircon na ikakabit namin kanina eh. Para kasing may naipit na ugat o parang yung muscle na nabigla. Basta masakit eh. Ay, patingin nga ako. Hala, oo nga. Ako na ang maghihilot sa'yo. Sandali lang kukunin ko ang langis sa kwarto ko. Hintayin mo ako dyan sa loob. Mabuti na lang may natira pa akong langis. Kahapon kasi hinilot ko ang anak ni Maria. Nilalagnat na pilayan sa likod. Ma, wag na po. Ako na lang. Kaya ko naman na po ito. Masahista po ang trabaho ko. Kain na po muna kayo para maaga kayo makapagpahinga. Pansin ko po kanina. Pagod po kayo pag uwi ko. Naglinis po yata kayo ng bahay. Ako na po ang gagawa nito. Hindi na. Mas kaya ko ito. Iba naman ang ginagawa nyo sa trabaho nyo. Mga basic na hilot lang doon. Magagaan ang kamay. Bata pa lang yung anak ko, ako na ang naghihilot sa kanya. Huwag mo nang pakialaman, baka mapano pa si Erwin. Iba rin kapag ina ang naghihilot. Mas gamay ko yan. Hindi na nakaapila pa si Tricia dahil alam niyang hindi naman siya mananalo sa kanyang biyenan. Pagpasok nila sa kwarto,
Naghubad ng pang-itaas na damit si Erwin at dumapa sa kanilang kama. Naghihintay sa kanyang ina. Ang asawa naman niya ay hindi mapakali at may nais na sabihin. Mahal, sana sinabi mo sa mama mo na ako na lang. Kaya ko naman talaga eh. Saka ako na ang asawa mo. Siguro naman ako na ang dapat mag-alaga sa'yo, di ba? Para kasing pati sa paghihilot gusto niyang makipag-unahan sa akin. Tapos basic lang para sa kanya ang trabaho ko. Dati naman di ba ako ang nagmamasahe sa'yo? Hayaan mo na si mama, baka naglalambing lang din yan. Kasi ako lang naman na nag-iisa niyang anak eh. Tapos simula bata pa ako magkasama na talaga kami. Kaya siguro gusto niya na kapag dating sa akin, siya talaga ang gagawa. Dati kasi sakitin ako, palagi ako napipilayan. Kaya alam na niya ang gagawin sa mga ganitong bagay. Huwag mo na lang pansinin. Ganyan lang kasi talaga yan. Hindi naman sa may masama akong ibig sabihin. Pero kasi parang nawawala na ako ng karapatan bilang asawa mo. Parang wala lang ako rito sa bahay eh. Alam ko naman na mahal mo ang mama mo at pinangako mo sa kanya noon na aalagaan at sasamahan mo siya. Pero mahal, iba na ngayon. May asawa ka na. Paano kapag nagkaroon pa tayo ng anak? 1 taon pa lang naman tayong kasal, mahal. Saka wala pa naman sa plano natin na magkaroon ng anak. Ayoko na pag-awayan pa natin ng simpleng hilot lang. Kung gusto mo, hilutin mo ulit ako mamaya bago matulog. Para wala na kayong selosan ni mama. Bakit naman natin pagtatalunan to? Hindi naman ang paghihilot ang punto ko. Hindi mo kasi ako maintindihan eh. Ang dami na dapat magbago kasi nga kasal ka na. So, yung mga nakasanayan nyo noon ng mama mo na kayong dalawa lang, syempre mag-iiba na ngayon. Hindi lang naman ako display sa buhay mo. Mahal, asawa mo ko. Huwag ka nang magpaka-stress dyan. Kapag nagtagal naman na tayo mag-asawa, magbabago na rin yan. Mahirap lang talagang mag-adjust. Kahit na masama ang loob ni Trisha, hindi na niya ipinilit pa ang gusto niyang sabihin. Pumasok na rin kasi sa loob ng kwarto ang biyenan niya at hinilot si Erwin. Si Trisha naman, nakatayo lang sa isang gilid at nanonood. Hindi lang ang gawain na yon ang naging dahilan, kaya pakiramdam ni Trisha ay nawawalan siya ng karapatan bilang asawa. Dahil lahat ng pag-aasikaso na dapat siya ang gagawa, ang biyenan niya ang nag-aasikaso. Good morning, Ma. Ang aga niyo naman pong nagising. Ang sabi ko naman po ako nang mag-aasikaso ng gamit ni Erwin. Ay sus, ang lakas ng hilik mo kanina nung sumilip ako sa kwarto niyo. Tulog na tulog ka talaga. Nakakahiya naman na maistorbo ka pa kaya kinuha ko na tong uniform ng anak ko para maplantsa ko. May nailuto na rin akong pagkain. Anong oras ba ang pasok mo ngayon? 10:00 pa po. Ako na po dyan, Ma. Hindi na. Patapos na ako. Kung gusto mo maghain ka na lang ng pagkain para mamaya gisingin ko na si Erwin. Huwag mo na akong pakialaman dito. Ma, may gusto lang po sana akong sabihin. Kasi po, napapansin ko na kayo na lahat ang gumagawa para sa asawa ko. Baka naman po pwedeng hayaan nyo na po akong asikasuhin siya. Para po kasing wala na akong pwedeng gawin para sa kanya eh. Kasi natapos niya na po lahat. May asawa na po si Erwin. Ako po yun. Wala akong pakialam kahit na may apo pa siya. Asawa ka lang. Anak ko pa rin siya. Hindi ko pwedeng basta na lang ipaubaya sa'yo dahil baka mapabayaan mo lang siya. Ayaw mo ba ng ganitong biyenan? Mabuti nga nakakamenos ako sa mga ginagawa mo. Ang iba nga dyan, stress lang ang dala sa mga manugang nila. Alam ko naman po na mabait kayo. Nagsasabi lang po ako para naman po masanay din ako na mag-asikaso sa bahay. Para po lahat tayo rito makapag-adjust. Matanda na po kayo, Ma. Hindi nyo na ho dapat obligasyong gawin ng mga ganyan. Magpahinga po kayo. O kung gusto po nyo, maglalabas kayo para po makakausap kayo ng ibang mga tao. Huwag nyo na po paguri ng sarili nyo sa mga gawain na kaya ko naman po. Concerned lang din naman po ako sa inyo.
Bata ka, Patricia. Mas maganda kung sarili mo lang din ang atupagin mo. Ang mahalaga, kasal kayo ng anak ko. O sige na, paraanin mo ako at magpapainit ako ng tubig na ipapaligo ni Erwin. Ang lamig pa naman ng tubig, baka sipunin yun. Ilang araw ang lumipas, ganun palagi ang nangyayari sa loob ng bahay. Dumarating pa ang pagkakataon na nakikipag-unahan na si Triciang gumising para siya na ang mag-asikaso ng gamit ng asawa niya. Gabi na rin niya pinaplantsa ang uniforme ni Erwin para kinabukasan ay wala nang gagawin ang biyenan. Isang araw, parehas na walang pasok sa trabaho ang dalawa, kaya nasa loob lang sila ng kwarto. Mahal, alam mo, ang tagal na nating kasal pero hindi pa tayo nagpupunta sa hotel o kaya mag-staycation man lang. Wala pa tayong honeymoon na matino. Baka naman pwedeng kahit isang araw lang. Pantanggal na rin ang stress. Lalo ka na dahil nitong mga nakaraan, sunod-sunod ang problema sa work mo. Yan nga rin ang naisip ko eh. Kaya nga pinaplano ko sana na sa susunod na buwan lalabas tayo. Kahit na 3 araw man lang. Pansin ko kasi na stress ka na rin sa trabaho. Kapag nakuha ko yung bonus ko, pupunta tayo sa isang magandang resort. May napagtanungan na ako eh. Kasi yung katrabaho ko, si Junel, galing sila dun ng asawa niya last month. Maganda raw talaga at relaxing. Lalo na yung kwarto dun. Masarap mag-loving-loving. Ano? Yan ang gusto mo, di ba? Uy, ano ba, mahal? Shh! Huwag kang magulo. Ano ba? Nakikiliti ako. Isa pa. Kapag pinatulan talaga kita dyan, baka mag-init ka. Tigilan mo na yan, mahal. Ano ba? Ano? Gusto mo na ba ng baby? Tara na, Ako talaga ang tinutokso mo ng ganyan, ha? Kapag ikaw talaga hindi pumalag sa akin, aawayin kita ng 1 buong linggo. Mahal! Ano ba? Tigilan mo yan sinabi, nakikiliti nga ako eh. Ang kulit talaga nito. Masaya ang dalawa sa paglalandian nila nang biglang may sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Si Tricia ang nagbukas. Nahalata sa muka ang pagkadismaya dahil ito na lang ang oras nilang dalawa. Mukhang maaagawan pa siya ng sandali. Bakit po, ma? May problema po ba? Ano pong nangyayari? Bakit nakalakang pinto ng kwarto nyo? Hindi ba ang sabi ko wag ninyong ilalakyan? Ang tigas talaga ng ulo ninyo, ano? Hindi kayo marunong sumunod. Kaming dalawa lang naman po ni Erwin ang nasa loob, ma. Bakit naman po kailangan pang buksan yan? Paano kung may masamang mangyari sa inyo? Paano ko kayo makikita? Huwag mong ilakyan, ha? Sundin mo na lang ang sinasabi ko dahil ayokong paulit-ulit. Opo, ma. Pasensya na po. Sinunod ni Tricia ang utos ng kanyang biyenan. Nakasimangot siyang bumalik sa kama. Kahit na anong lambing sa kanya ng asawa, nawala na siya ng gana. O mahal, bakit naman nakabusangot ka dyan? Sino ba namang hindi bubusangot? Bahay naman natin to. Mag-asawa naman tayo. Tapos wala man lang tayong privacy. Pati ba naman paglock ng pinto bawal? Mag-asawa tayo, mahal. Anong tingin mong pwedeng gawin sa loob ng kwarto? Paano kung bigla tayong gumawa ng milagro tapos sa halip na parehas tayo mag-enjoy, biglang pumasok sa loob ang nanay mo? Ano ba naman yung bigyan man lang tayo ng space para sa pagiging mag-asawa natin? Nagtatampo ka na kaagad. Nag-aalala lang naman si mama. May point naman siya na paano kung napahamak tayong dalawa. Sino makakakita sa atin kung nakasarado yung pinto? Hayaan mo na lang, ha? Puro na lang hayaan eh. Gusto ko magkaroon na ng anak pero hindi natin yun magawa kasi palagi na lang may hadlang. Sa pagsasama natin, ilang beses lang ba may nangyari sa atin? Tuwing wala ang mama mo, tapos kailangan palagi pa tayong mabilis. Daig pa natin nagtatago ng relasyon. Kasal naman sana tayo pero pakiramdam ko wala akong asawa. Sorry na, ha? Kakausapin ko na lang si mama para dyan sa paglock ng pinto. Huwag ka na ma-stress dyan. Halika na rito, yayakapin na lang kita para maging masaya ka na ulit. Gusto mo bang manood tayo ng movie?
Hindi lang naman tungkol sa pinto ang gusto ko iparating eh. Ipaintindi mo naman sana sa kanya na may asawa ka na. At iba na dapat ang ginagawa niya ngayon kaysa nung hindi pa tayo nagkakakilala. Hindi ko naman inaalis ang karapatan niya bilang ina eh. Pero bigyan naman sana ako ng karapatan bilang asawa mo. Oo na, sige na. Huli ka na, mahal kong asawa. Ayoko na, wala na akong gana. Mamaya bigla pang pumasok ang mama mo. Makita pang may ginagawa tayo, paggalitan ka pang parang bata. Baka sabihin niya malaswa naman tayo. Dapat normal naman to sa atin dahil kasal naman tayo. Kaso wala naman akong choice. Palagi na lang sinasabi mo sa akin na hayaan ko na. Di hayaan. Ikaw lang naman kasi ang nagpapaka-stress dyan eh. Kapag mga simpleng bagay lang, dapat wag mo nang problemahin. Matanda na si mama eh. Alam mo naman ang mga ganyang edad, makukulit. Minsan kapag simpleng lambing lang, minamasama mo masyado. Alam ko mga simpleng lambing. Pero kung palagi na lang ganito, sinasadya na niya. Matanda na nga siya eh. Sana naiintindihan niya rin tayo. Lalo na kapag naglalaan tayo ng oras sa isa't isa. Hindi yung palagi na lang niya sinisira yung moment natin. Lumipas ang mga araw, walang nagbabago sa inaasta ni Agnes. Pinapaalala niya sa dalawa na huwag magkakandado ng pinto ng kwarto at ang tungkol sa paghahanda niya ng pagkaing babaunin ng anak niya. Sa tuwing uuwi naman si Erwin, sa kanya dapat unang magsasabi. Kinausap ulit ni Tricia ang asawa niya at tinanong kung nasabi na ba sa kanyang ina ang tungkol sa mga hinaing niya. Ngunit sinabi lang ni Erwin na malalaman din naman yon ng kanyang ina sa mga susunod. Hanggang dumating ang isang araw na puno na muli si Tricia. Dalawa lamang sila ng biyanan sa loob ng bahay dahil wala siyang pasok sa trabaho. Mawag na po yung mga damit ni Erwin. Ako na po ang maglalaban yan. May tinatapos lang po akong tupiin dito sa kwarto. Mabilis na lang naman po ito. Maglalaban na nga ako, pipigilan mo pa ako. Pati ba naman ito ayaw mong gawin ko? Kaya ko naman po kasi yan, ma. Kahit po yung mga damit nyo, ako na po ang bahala dyan maglaba. Kaunti lang naman po yan eh. Hindi na, ayoko. Nakikita ko kung paano ka maglaba eh. Parang bara-bara lang. Hindi mo man lang kinukusot ang mga damit habang umiikot sa washing. Ganun ba ang tama, ha? Baka kaya nagkakaroon ng katikati ang anak ko kasi hindi ka maayos magbanlaw. Hindi mo pa binabanlian ng mga andis. Yung ibang mga damit pa na nakasampay dito sa loob, amoy kulob. Maayos po lahat yan. Dahil noon po sa bahay namin ako talagang naglalaba. Hayaan nyo naman na po sana ako sa mga gawain bilang misis ni Erwin. Damit na lang po ang lalaban ko. Kailangan nyo pa po akong agawan. Paano kita hahayaan? Ang bata mo pa para mag-asikaso ng anak ko. 22 ka pa lang naman. Kapag ganyang edad, dapat nga hindi ka nag-aasawa eh. Ewan ko ba dyan sa anak ko? Ang sabi ko na, saka na lang kayo magpakasal kapag nasa tamang edad na kayo. Pasensya na po kayo, ma. Pero nasa tamang edad na po kami, kahit ang anak nyo. 25 na po si Erwin. Huwag nyo naman po siyang ituring na baby. Hindi po yan 2 years old na hindi alam ang ginagawa sa buhay. Alam mo, ang dami mong nirereklamo. Akala mo ba hindi ko naririnig ang mga pinagsasasabi mo sa anak ko? Na ang gusto mo, ipakandado ang pinto ng kwarto nyo. Ano bang gusto mong patunayan dito, ha? Yun naman po kasi ang dapat eh. Mag-asawa po kami ni Erwin, ma. Ipapaalala ko po sa inyo. Siguro naman po alam nyo ang pribadong ginagawa ng mag-asawa. Ganon din po ang gusto ko. Kaya po sana hinahayaan nyo kami kapag kaming dalawa na lang ang magkasama sa kwarto. Huwag po yung kapag nasa loob kami, halos minuto nyo kaming tingnan sa loob. Dahil nga mga bata pa kayo. Anong gusto mo? Magkaroon na ng anak? Sa ganyang edad, tingin nyo ba kaya nyo nang bumuhay ng bata? Yun po ang punto kaya nag-aasawa ang mga tao, hindi po ba? Para po makabuo ng pamilya. At ang pamilya na yon ay kabilang ang pagkakaroon ng anak. Makakabuo pa po ba kami ng pamilya kung bantay sarado ang anak nyo? Parang ang hirap pong huminga sa bahay na to. Kasi po, parang pati yun kailangan pang ipaalam sa inyo. Kapag hindi kayo pumayag, hindi na rin dapat gawin.
Ako noon, 30 na ako nagkaroon ng anak. Bakit? Hindi mo ba kayang ganun ang gawin? Nakakasama ka naman ng loob. Parang sinasabi mo na porkit ikaw ang asawa wala na akong karapatan sa anak ko. Pasalamat ka nga pumayag pa ako na magpakasal kayo Kung alam ko lang na ganyan ka pala makikitungo sa akin, sinabihan ko na si Erwin na hiwalayan ka. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang po, tingnan nyo rin naman po ang ginagawa nyo. Kasi inaagawan nyo na po ako ng gagawin Pagbigyan nyo naman po sana ako sa mga gusto kong gawin para sa asawa ko. Lahat na lang po hinaharang nyo. Ewan ko, basta masama ang loob ko. Hindi pa pala maganda ang ginawa kong to. Ngayon lang ako nakakilala ng taong gaya mo. Buong araw na yon ay hindi nagpansinan ang dalawa. Para bang hangin sila sa isa't isa. Ayaw na rin naman ni Trisha na kausapin ang biyenan dahil alam niyang hindi rin siya pakikinggan nito. Hindi rin naman tumigil si Agnes sa pag-aasikaso ng mga damit ni Erwin. Hanggang sa kinagabihan, napansin ni Erwin na hindi nag-uusap ang dalawa. Kaya una niyang kinausap ang ina bago niya nagawang kausapin ang kanyang asawa. Mahal, bakit naman ganun ang sinabi mo kay mama? Alam mo bang iyak siya ng iyak? Kasi iniisip niya tinatakwil ko na siya dahil lang sa gusto kong bumuo ng pamilya. Alam mo naman na sensitive yun sa mga ganung usapan Tapos sa'yo pa mismo nang galing. Ang akala ko pa naman maayos na natin tong napag-usapan noon. Okay, sige. Yan lang ang sasabihin mo? Tapos ganyan pa ang tono ng boses mo? Ano pa bang gusto mong sabihin ko? Wala naman akong pinapanalo rito, di ba? Kapag sinabi ng mama mo, syempre gagawin mo. Ano ba ako sa bahay na to? Di ba asawa mo lang naman? Asawa lang, di ba? Kaya ayoko na madagdagan ng sasabihin dahil palagi namang hayaan na lang ang magiging tugon mo sa akin. Kaya ako nga sinama si mama rito sa bahay para magkasundo kayo Kaso parang ikaw naman tong ayaw sa kanya. Hindi naman masama ang ugali ni mama. Mabait yan kahit na kanino mo itanong. Ang dami na niyang natulungan na tao sa paligid natin Wala naman akong problema sa pagiging mabait niya. Ang gusto ko lang bigyan naman niya tayo ng oras para sa isa't isa. Ginagawa ka kasi niyang bata Tapos ikaw naman itong kampi ng kampi sa kanya. Ayoko makipagtalo. Pero ang hirap Kung naiintindihan mo lang sana ang side ko. Kaso, ikaw pa tong kalaban ko. Magkakampi kayo Siyempre ako talaga ang masama rito, di ba? Hayaan mo na. Hayaan na lang natin. Nakaramdam ng pag-iisa si Trisha kahit nakasama naman niya sa bahay ang asawa niya. Katulad ng sinabi ni Erwin, hinayaan na lang ni Trisha ang biyenan niya na gampanan ang dapat niyang gawain. Ngunit habang tumatagal, para bang nanliliit na rin si Trisha sa sarili niya. Lalo pa kapag naririnig niya ang mga kapitbahay nila na sinasabing wala siyang kwentang asawa dahil lahat ay inaasa na lang sa biyenan. Nakakilos lang siya sa loob ng bahay nang umalis si Agnes. Gabi na ito umuwi kasama ni Erwin. Nandito na kami, mahal ko. Ang bango naman niyang niluluto mo. Nabasa ka ba ng ulan? Sandali lang, ikukuha kita ng pamalit mo. Naku, baka magkasakit ka niyan. Wag na. Ito na ang tuwalya at damit mo. Magpalit ka na kaagad. Eto, uminom ka na rin ng tubig para hindi ka lagnatin. Salamat, ma. Sandali lang, pupunta akong banyo. Hindi na kumibo pa si Trisha. Ibinaling na lang niya ang tingin sa niluluto niya. Ilang sandali pa ay lumapit sa kanya ang biyenan. Patikim nga ako ng niluluto mo. Pinakuluan mo ba ng maigi ang karne? Baka mamaya matigas yan. Okay na po yan, ma. Papatayin ko na lang po sana ang kalan. Ano pong lasa? Okay lang po ba? Kabibili lang pala ng asin kahapon, ano? Mukhang nawili kang gamitin. Bakit po? Maalat po ba?
Baka kinabukasan yan, may sakit na kami sa bato. Tabi nga dyan, ako na rito. Ayusin mo na lang ang lamesa. Mabuti na lang tinikman ko. Nakaramdam ng insulto si Tricia matapos yung sabihin ng biyanan, pero sinunod niya pa rin ito sa paghahain ng pagkain sa mesa. Hindi lang yon ang unang beses na pinuna ni Agnes ang pagluluto niya, dahil lahat na ng ihahain niya para sa asawa niya ay hindi masarap. Pati sarili niyang kakayahan ay pinagdududahan na niya. Habang nag-aayos ng mga gamit sa kanyang kwarto, bigla na lamang niyakap ni Erwin ang asawa. Mahal ko, alam mo ba? Umusog ka nga, mahal. Baka makita tayo ng mama mo, pagalitan pa tayo. Wala si mama, may pinuntahan siya. Kasama niya yung mga tita namin. Ah, kaya pala parang ang gaan ng gabi ko ngayon. Nakapag-file ka na ba ng leave mo? Bukas na tayo pupunta ha. 2 p.m. pa ang check-in dun pero maaga tayong aalis kasi medyo malayo yun. 3 hours daw ang biyahe. Ito nga, inaayos ko na ang mga gamit natin. Hay, salamat naman magkakaroon na rin tayo ng oras para sa isa't isa. Ang akala ko kasi ganito na lang tayo palagi. Sana magtagal na lang muna si mama sa mga kapatid niya para naman makabuo na rin tayo. Gusto ko na magkaroon ng anak. Oo, pinagpaalam ko na yun kay mama. Oh? Buti pinayagan ka. Nung una ayaw niya pero sinabi ko na yun ang gusto mo. Gusto ko? Ako lang ba talaga ang may gustong magkaroon tayo ng anak? Hindi ba bago tayo magpakasal, nasabi mo na sa akin na gusto mo na magkaanak? Kasi yung mga pinsan mong kaedaran mo, 2 na ang anak nila. Yung mga mas bata naman sa'yo, may mga anak na rin. Katwiran ko lang naman yun kay mama. Kasi nga ayaw niya talaga akong magkaroon ng anak. Ang sabi niya na 40 years old noon si Papa nung nagkaroon sila ng anak. Matanda na sila nagpakasal eh. Kaya nga mag-isa ka lang. Ayoko naman na isa lang ang anak ko. Kung kaya nga sana ang 2 o 3. Kaso, paano naman makakaisa kung pati pagbuo ng bata, kailangan mo pang ipaalam sa kanya? Respeto lang yun, mahal ko. Ayan, nakakunot na naman ang noo mo. Sinasabi ko na sa'yo na huwag kang magpapaka-stress, di ba? Bukas dapat ready ka na ha? Malalang bakbaka na to. Hindi ka na magiging masungit palagi. Labis na tuwa ang nararamdaman ni Tricia dahil sa wakas ay magkakaroon na sila ng oras ng kanyang asawa. Payapa ang naging buong araw nila sa magandang resort dahil walang ibang tao, walang ingay at lalong wala ang biyenan niyang palaging nakabantay. Nang kinagabihan na yun, nagtungo na silang 2 sa loob ng kanilang kwarto. May wine dito, mahal. Tara, kaunti lang para pampagana lang. Kahit anong gusto mo, sige lang. Ay, sandali lang pala. Magsha-shower lang ako para ready na mamaya. Mapanukso ang mga tingin ni Tricia para bang siya pa ang masabik sa kanilang 2 ng kanyang asawa. Matapos niyang magtungo sa banyo, isinuot niya ang manipis na pantulog. Wow, ang sexy naman ng asawa ko talaga. Bumili ka pa talaga ng ganyan ha? Matagal ko na tong nabili. Dapat nga suot ko to sa honeymoon natin. Kaso ngayon lang nangyari. Buti kasya pa sa akin. Akala ko kasi tumaba ako eh. Mas sexy ka nga ngayon eh. Halika nga rito, mahal ko. Bango-bango pa niya na. Mahal, nakikiliti ako. Teka lang. Di ba magwa-wine pa tayo? Huwag na yan. Pwede naman bukas yan eh. Ito na lang muna ha. Ikaw kasi nagsuot ko pa ng ganyan eh. Mas lalo mo akong pinapasabik. Isinara mo na ba ang pinto? Oo, kanina pa pagpasok natin. Mahinahon ang mga unang halik ni Erwin sa asawa. Bago ito unti-unting dumiin, para bang ang nanlalamig nilang relasyon ay unti-unting nabigyan ng init. Sa tagal nilang nagsasama, ngayon na lang ulit magkakaroon ng pagkakataon na maging malaya sila. Walang itinatago, walang pagmamadali. Gusto nilang damahin ang bawat sandali. Ngunit nang maihiga ni Erwin ang asawa sa kama,
naistorbo sila ng isang sigaw. Ay, Diyos ko po! Ano ba yung ginagawa ninyong dalawa? Patawarin nawa sa kasalanan na ito. Ma, anong ginagawa niyo rito? Diyos ko po, balutin mo muna yung katawan mo. Halos maghubad ka na dyan sa suot mo. Ano ba naman yan, Tricia? Paano po kayo nakapasok? Akala ko ba sinarado mo na ang pinto, mahal? Nakalak naman talaga yan pero may susi kasi si Mama. Kasama natin siya rito. Late lang siya nakarating dahil nga kasama niya ang mga tita natin. Ano? Ang akala ko ba para lang sa ating dalawa to? Akala ko ba gusto mong may bonding man lang tayo? Gusto kong isama si Mama, mali ba yun? Deserve niya rin naman ng bakasyon Alangan namang sa bahay lang siya magstay. Masama pa ata ang loob ng asawa mo dahil sa ginawa mong pagsama sa akin. Hindi masama ang loob ko na sumama siya. Pero ano ba naman to? Pati sa hotel room natin, nandito siya. Tingnan mo nga ang ginagawa natin. Muntik niya pang makita. Pwede ka naman sanang kumuha ng ibang kwarto para sa kanya. Huwag mo sabihin sa akin na dito siya hihiga sa kama natin. Malaki naman yung kama na nakuha ng anak ko. Yan nga ang pinili ko para sana magkasya tayong tatlo Pagod ako sa biyahe. Gusto ko magpahinga. Ikaw, Tricia, magbihis ka nga. Ang sagwa niyang suot mo. Diyos ko po. Halos maiyak si Tricia sa mga nangyayari. Sa gitna pa nila humiga ang biyenan na para bang batang pinipigilan silang magtabi ng asawa niya. Ang dapat masaya nilang pananatili sa resort ay nabahira na ng sama ng loob. 3 araw silang mananatili. Ang ibig sabihin, sa mga sandali na yon, palaging nasa gitna nila si Agnes. Kahit na gustong-gusto ng umuwi ni Tricia, hindi niya magawa dahil pinapakiusapan sila ng asawa niya na maging masaya na lang sa kanilang bakasyon. Kain na tayo, mahal. Ito, try mo. Natikman ko to kanina, masarap. Naku, patingin nga. Isda ba yan? Baka matinik naman ang anak ko niyan. Akin na, ipaghihimay ko muna siya bago kainin. Wala pong tinik yan, ma. Kung meron man po, makikita naman agad ni Erwin. Matanda na po ang anak niyo. Walang matanda-matanda. Yan ang isa sa ikinakatakot ko kapag 2 na lang kayong magkasama. Paano kung magkasakit ang anak ko dahil hindi ka marunong mag-alaga? Simpleng pagkain lang po yan, ma. Mahal, huwag ka na makipagtalo. Hayaan mo na si Mama. Ganyan kasi ang gusto niyang gawin kahit nung bata pa ako. Sandali lang anak ko ha. Patapos na ito. Ayan, okay na. Hindi ka na matitinik dyan. Ikaw rin, Tricia. Kumain ka na. Sandali lang po, kukuha lang ako ng juice. Ay, wag yan. Magtubig lang tayo. Masama sa kalusugan niyang panay juice. May nabasa nga ako sa Facebook na may mga masamang dulot niyan. Baka magkaroon pa ng kanser ang anak ko. Tubig lang palagi ang ipainom mo. Kahit soft drinks, wag ha. Hindi nakinig si Tricia. Kumuha pa rin siya ng juice at ibinigay sa asawa niya. Nagsisimula na siyang tumaliwas sa utos ng biyenan niya dahil pagod na siyang maging sunod-sunuran at mawalan ng sarili niyang desisyon. Pinag-awayan pa nila ang ginawa niya kaya sa huli si Agnes pa rin ang nanalo. Nang kinahapunan, mag-isa lang si Tricia na nakababad sa pool. Kahit na silang 2 ng asawa niya ang dapat na magkasama, siya na mismo ang nagpaubaya sa ina ni Erwin. Mahal, nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Bakit nag-iisa ka dyan? Anong gusto mo? Kasama ko ang mama mo at magplastikan kami rito? Payapang utak ang habol ko sa bakasyon, hindi problema. Sana hindi na lang tayo gumastos ng malaki kung hindi naman tayo mag-e-enjoy. Nagtatampo na naman ang asawa ko. Hindi mo lang ako mayakap sa gabi. Yan mo, kapag nakauwi na tayo, solo naman na natin ang kwarto. Sus, anong solo? Maya't maya nga binubuksan yun. Gusto ko na nga mangupahan Tapos puntahan mo na lang ako kapag gusto mo ng asawa. Huwag ka namang ganyan. Bakit kailangan mo pang bumukod? Kailangan ko ng asawa araw-araw. Hayaan mo na lang si Mama. Matanda na kasi yun kaya ganyan kakulit.
Saka, di ba naalala mo naman ang kwento ko sa'yo? Kaya parang ayaw niyang malayo ako sa kanya kasi iniisip niya na mawawala na ako ng tuluyan. Hindi ka naman mawawala eh. Hindi naman ako tutol na nasa iisang bahay lang tayo. Pero yung oras naman sana natin bilang mag-asawa, wag naman na niyang panghimasukan. Napahiya pa ako nung nakaraan. Munti ka niya pang makitang nakahubad tayo. Ikaw kasi, sana sa maliit na kwarto na lang tayo. Tapos kinuhanan mo siya ng solo niya. Ayos lang naman sana sa akin na kasama siya rito sa bakasyon. Pero hindi naman yung pagigitnaan niya tayo sa kama. Malambing kasi talaga yan si Mama, kaya minsan nami-misinterpret mo. Huwag ka na magtampo, ha? Uy, mahal ko. Ayoko pa naman na nakasimangot ka. Smile ka na, ha? Ayos lang yan, masasanay ka rin. Natapos ang bakasyon nila. Walang nangyari sa mag-asawa dahil kahit saan sila magpunta ay palaging nakasunod ang ina ni Erwin. Sa paglipas ng mga araw, pinipilit pa rin ni Tricia na tanggapin kung ano ang ugali ng kanyang biyenan. Hindi pa rin matanggap ni Tricia na mas nangingibabaw pa rin ang desisyon ni Agnes kaysa sa mga desisyon nilang mag-asawa. Isang araw, habang nasa mall sila, may napansin si Agnes na magandang alahas. Matagal din siyang nakatitig doon na mukhang napansin ng asawa niya. Gusto mo ba niyan, mahal? Bilang kita? Hindi ko alam kung magkano yan eh. Baka mahal. Anniversary naman natin ngayon eh. Okay na yan. Wala pa akong regalo sa'yo eh. Ma, tingin mo ba maganda yan? Bibilhan ko si Tricia. Naku, bakit ka pa bibili niyan? Uso pa ba ang mga regalo sa anniversary? Noon sa amin ng tatay mo, ayos na sa amin na mahal namin ang isa't isa. Basta magkasama kayo palagi, sapat na ang love at loyalty na regalo. Kasi sa panahon ngayon, yan na ang mahirap makuha. Sa bagay, tama ka naman, Ma. Ano, mahal? Gusto mo pa rin ba niyan? Hindi. Nagdesisyon na ang mama mo eh. Malamang yun ang susundin mo. Baka mapagkamalan pa akong maluho kapag sinabi kong gusto ko. Ano pa bang bibilhin natin dito? Gusto ko na sanang umuwi. Sumama na ata ang loob ng asawa mo dahil sa suhestyon ko. Para sa akin lang naman eh. Hindi ko naman ipinipilit na huwag kang bumili. Basta nagiging praktikal lang ako. Ano ba naman ang gagawin mo sa alahas? Isusuot mo lang yan. Ipagyayabang sa mga makakakita. Mamaya ma-hold up ka pa. Kung gusto mo talaga, bilhin ko na lang. Tara, pasok tayo sa loob. Hindi na. Mukhang ang demanding ko. Doon na lang tayo sa pupuntahan dapat natin. Tahimik si Tricia habang naglilibot sila sa loob ng mall. Ang nagbibigay ng mga suhestyon ay ang biyenan niya na mas pinapakinggan naman ng kanyang asawa. Ito na lang ang bilhin natin. Automatic para isasalang lang natin ang labahin. Ay, bakit yan pa? May washing pa naman tayo sa bahay ah. Gumagana pa naman yon. Mamaya, hindi maganda ang pagkakalaban ng damit dyan. Parehas lang po yan sa mga laundry shop. Maganda po yan. Kasi sa bahay namin, ganyan ang gamit namin. Maayos naman po ang pagkakalaba. Hindi naman sobrang dumi ng mga damit natin eh. Isang beses lang na isusuot. Paano naman ang lumang washing sa bahay? Sayang naman yun. Sobrang luma na po nun, Ma. Alam nyo naman kung ilang beses na yun pinaayos, di ba? Napag-usapan naman na po namin ni Erwin na bibili kami ng mga bagong gamit sa bahay. Napag-usapan nyo nang hindi man lang pinapaalam sa akin? Desisyon pong mag-asawa, Ma. Hindi naman po lahat dapat pang sabihin sa inyo. Kahit na ano pa yan, dapat alam ko. Huwag kayong magdedesisyon ng hindi sinasabi sa akin. Ayan ang nangyayari sa anak ko. Natututo ng maglihim sa akin dahil sa mga sulsul mo. Ma, utang na loob naman po. Huwag po nating pag-awayan ng mga bagay na ganito sa labas. Nakakahiya naman po. May staff pa na nakakarinig sa atin. Ay, bakit ako mahihiya sa kanila? Basta ayokong bilhin yan. Huwag niyong pagkagastusan niyang washing machine na meron naman sa bahay. Umuwi na lang tayo kung wala na tayong bibilhin. Hindi po, bibilhin ko yan.
May sarili akong pera pambili ng gamit sa bahay. Hindi po palaging kayo ang masusunod. Pwede po kayong mag-suggest ng sarili nyo, pero hindi porkit nagsabi kayo, yun na rin ang gagawin namin. May sarili kaming utak. Abat, nagiging bastos ka na! Teka lang, sandali lang, huwag kayo rito magtalo. May mga taong na nakatingin sa atin oh. Mahal, huminahon ka naman. Huwag kang ganyan makipag-usap kay mama. So ako na naman pala ang mali rito? Ano ba naman? Erwin, matanda ka na pero daig mo pang sanggol na kailangan laging nakadikit sa nanay mo. May asawa ka na. Wala ka pang sariling desisyon sa buhay. Hindi naman yan ang ibig kong sabihin eh. Lawakan mo naman ang pangunawa mo. Ilang beses na natin to ng pag-usapan, di ba? Akala ko ba maayos na sa'yo ang lahat? Maayos? Mukha bang may maayos sa mga nangyayari? Yung mga magulang ko ba minamandohan ng buhay ko kung paano ka mandohan ng nanay mo? Oo, gets ko na mahal mo ang mama mo at masaya ako dahil doon. Pero sobra naman na to. Huwag mo akong itulad sa mga magulang mo na walang pakialam sa'yo. Talaga ba? Walang pakialam sa akin? Meron po, ma. Meron. Pero hindi nila ako tinuturing na baby katulad kung paano mo ituring si Erwin. Pati pagpupunas ng pawis, pati ba naman sa kakainin niya? Sa lahat! Yung mga magulang ko kasi, hinahayaan nila ako magdesisyon. Kasi nga, may asawa na ako. Sinabi ng tama na eh. Pinapalaki mo ang issue. Simpleng pagbili lang naman ng washing machine yan. Oo, dahil lang sa simpleng bagay na yan. Lahat issue sa akin dahil masyadong intrimitida yung nanay mo. Hoy, ang kapal na mukha mong sabihin na intrimitida ako. Ang lakas ng loob mo ah. Nag-aalala ko sa anak ko kaya hindi ko basta maiwan sa'yo. Dahil halatang wala kang alam sa buhay. Kahit pagluluto hindi ka magaling. Paano pa kung kayong dalawa na lang tapos magkakaroon na kayo ng anak? Kung ganun po, sige. Iyon na yung anak mo. Sa kanyo na lang po yan hayaang mag-asawa kapag uugod-ugod na yan. Baka kahit tumanda yan, wala pang sariling desisyon kasi masyadong nakadepende sa'yo. Hindi na napigilan pa ni Tricia na sumabog sa galit. Agad siyang umuwi sa bahay nila at iniwan ang dalawa. Nanginginig pa rin siya sa galit habang nagliligpit ng mga gamit niya at nag-eempake. Ilang sandali pa ay nakarating na sa bahay ang mag-ina. Oo, dahil pagod na ako sa kakaintindi sa inyo. Hirap na ako mag-adjust sa bahay na to. Hirap na ako maging asawa ng mama's boy na gaya mo. Ano ba yan? Si mama pa rin? Naiintindihan ko lahat. Alam ko na nangako ka sa mama mo noon na namatay ang tatay mo na palagi kang nasa tabi niya. Na ikaw ang magpoprotekta sa kanya. Na ikaw na nag-iisang anak niya, hindi ipaparana sa kanya na mag-isa na lang siya sa buhay. Diba? Bago tayo nagpakasal yan ang palagi mong sinasabi sa akin. Alam ko yun. Kasi hindi ko naman gustong alisin sa'yo ang pagmamahal mo sa nanay mo eh. Hindi ko sinabing iwan mo siya at pabayaan. Isa lang naman ang hinihiling ko. Na hindi ko alam kung bakit yun ang hindi mo maibigay. Gusto ko ring maramdaman na asawa mo ako. Hindi lang ako basta babaeng pinatuloy mo sa bahay niyo para makita kung paano kayo magmahala ng nanay mo. Erwin, pinakasalan mo ko. Ang ibig sabihin nun, gusto mo rin akong maging ina ng magiging anak mo. Pasensya ka na ha. Mahal kita. Pero kung gusto mo talaga ng asawa, hindi tayo magtatalo ng ganito kalala. Hanapin mo na lang ako kapag alam kong kailangan mo na ako. Kung paano mo rin kailanganin ng mama mo. Hindi na nagpapigil si Tricia na umalis ng bahay nila. Kahit na ilang beses pang magmakaawa ang asawa niya. Mabigat sa kalooban niya ang desisyon na ginagawa niya, pero kailangan niyang bigyan ng panahon si Erwin na magdesisyon naman para sa sarili niya. Ilang linggo ang lumipas, araw-araw siyang sinusuyo ni Erwin para lang bumalik sa bahay nila. Linggo, walang pasok ang kanyang asawa. Kaya nagtagal ito sa bahay na tinutuluyan niya. Mahal, tara na. Uwi na tayo. Sige na miss na kita eh.
Anong oras na? Umuwi ka na sa inyo, baka bigla kang pagalitan ng mama mo. Nagpaalam ka ba na pupunta ka sa akin? Ano ba yan? Si mama pa rin? Sige na, mahal ko. Mahal na mahal kita. Alam mo naman yun eh. Pag-usapan natin to ng maayos para naman hindi masira ang pamilya natin. Dapat talagang pinag-uusapan natin to. Dahil kung tatagal na ganun palagi ang mangyayari sa atin, ewan ko na lang talaga kung anong mangyayari kapag nagkaroon pa tayo ng anak. Ma-appreciate ko naman kung tutulungan niya ako sa pagpapalaki at pagdidisiplina sa mga anak ko. Pero ngayon pa lang pakiramdam ko, buong buhay natin siya na ang magmamando at magdedesisyon. Kulang na lang pati araw at oras ng panganganak ko siya pa ang magsasabi. Pati ipapangalan sa bata, dapat may approval niya. Nakausap ko na si mama tungkol dyan. At mukhang ang ayos naman na sa kanya na bigyan tayo ng privacy at hayaan na tayong magdesisyon sa buhay natin. Totoo ba yung mga sinasabi mo? Baka naman nagdadahilan ka lang para umuwi ako, ha? Oo nga, totoong sinasabi ko. Nagkaroon kasi kami ng masinsinang pag-uusap nung umalis ka. At nasabi ko sa kanya yung mga dati mong sinasabi sa akin. Kaya bumalik ka na sa bahay, mahal. Sige na. Nag-aalala ako sa'yo rito na mag-isa ka lang sa bahay na to. Kahit nasabihin mo pang safe dito, iba pa rin kapag alam kong nasa bahay ka. Nadala sa mga lambing si Trisha, kaya bumalik siya sa bahay nila. Nang makarating siya, hindi nagsalita ang kanyang biyenan. Mukhang may pagbabago nga noong nagpasya siyang lumayas dahil nagkaroon din ng malalim na pag-uusap ang mag-ina. Nakikita na rin niya ang nagiging pagbabago ni Agnes. Hinahayaan na sila sa pagkandado ng pinto ng kwarto, maging ang pag-aasikaso niya sa asawa niya. Ngunit ang kapansin-pansin ay parang nagiging ilag na ito sa kanya. Ma, kain na po tayo. Nagluto po ako ng ginisang repolyo. Sabi kasi ni Erwin, isa raw po ito sa mga paborito mo. Busog pa ako. Ikaw na lang ang kumain niyang niluto mo. Alam ko naman na kung hindi yan matabang, baka maalat naman. Hindi lang ako nagsasalita dahil baka awayin mo na naman ang anak ko. Hindi ko pa naman sinisigawan yan kahit noong bata pa siya. Tapos darating ka lang para magalit sa kanya. Akala ko po ba maayos na ang lahat, ma? Nakapag-usap na raw po kayo ni Erwin. Hindi naman po ibig sabihin na nag-aaway kami, may mali na po roon. Away mag-asawa po yun na minsan hindi namin maiiwasan. Yun nga ang ayaw ko eh. Ang pinagsasalitaan mo ng kung ano-ano ang anak ko. May issue po ba kayong gustong pag-usapan natin ngayon? Kasi ayoko na po maulit na naman ang nangyari nung umalis ako eh. Kung palagi na lang po tayong magtatalo, nakakapagod naman po yun, ma. Ayoko na lang magsalita dahil baka magsumbong ka na naman sa anak ko. Nawawala na ako ng kakampi dahil gusto mo sa'yo lang siya. Yun ang hindi ko matanggap. Ako ang nakasama niya ng ilang taon. Ang nagbigay ng buhay at kamalayan sa kanya. Tapos ipagpapalit lang ako sa babaeng bago niya lang nakasama. Pero wala akong magagawa, di ba? Kasi ikaw ang asawa at ako isa lang ina. Pero ito ang tatandaan mo, Trisha. Ang ina pa rin ang nagwawagi. May takot na naramdaman si Trisha sa mga salitang sinabi ng kanyang biyenan. Inilihim niya ang usapan na yun dahil ayaw niyang magbigay ng masamang ibig sabihin kahit na ang totoo ay meron naman talagang kakaiba. Sa paglipas ng mga linggo, nanatiling malamig ang pakikitungo ni Agnes sa kanyang manugang. Hindi naman yon napapansin ni Erwin dahil parang ganoon na rin naman ang kanyang ina simula noong bumalik ang kanyang asawa. Isang araw, habang nasa loob ng kwarto si Trisha, hindi niya napigil na mapasigaw dahil sa sakit na nararamdaman niya. Mahal, ano nangyayari sa'yo? Ah! Sobrang sakit ng tiyan ko! Ah! Parang pinipilipit ang mga laman loob ko. Sobrang sakit, mahal. Nahihirapan akong makahinga. May nakain ka ba kagabi? Sandali lang. Ma, tulungan mo kami rito. Sobrang sakit.
Hindi ko na kaya, mahal. Ah! Sandali lang, dadaling kita sa ospital ha. Kapit lang mahal ko, magiging maayos ka rin. Matulong! Ano bang nangyayari? Bakit parang natataranta ka dyan sa sigaw mo? Matulungan mo kami. Hindi na makahinga si Trisha sa sobrang sakit ng tiyan niya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Dali na natin siya sa ospital. Baka naman kaabag lang yan. O kaya may nakain siyang hindi gusto ng tiyan niya. Pahiran mo na lang yan ng langis. Makakaiba tong nangyayari sa kanya. Hindi naman po masela ng tiyan niya eh. Pare-pareho lang naman tayo na nakain. Imposible naman na siya lang ang ganito. Tulungan mo na ako, makakawawa naman ang asawa ko eh. Kalmado lang si Agnes na para bang ayaw niyang tumulong. Pero dahil napapansin niya ang labis na pag-aalala ng anak niya, ay sinamahan niya ang dalawa hanggang sa ospital. Pero agad na rin siyang umuwi na para bang walang pakialam sa kalagayan ni Trisha. Ano nang nararamdaman mo, mahal? Masakit pa rin ba ang tiyan mo? Masakit pa rin. Pero hindi na katulad kanina na akala ko mamamatay na ako. Ano ro bang nangyari sa akin? Baka may sakit na ako. O kaya, baka bumalik ang ulcer ko. Hinihintay ko pa ang doktor. Sana naman walang masamang mangyari sa'yo. Hindi ko kakayanin na mawala ka, mahal. Sana nga wala lang to. Grabe, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakaramdam ng ganun kasakit. Hindi ko yun kinaya kanina. Huwag ka na muna magtrabaho ha. Baka naging masela ng pagbubuntis mo. Dito ka na lang muna sa bahay. Makikiusap ako kay mama na siya na lang muna mag-alaga sa'yo. Nakakahiya namang magpaalaga sa mama mo. Bakasyon naman ngayon. Baka papuntahin ko na lang dito yung pamangkin ko para kahit papano may makatulong sa akin. Ayoko naman maging pasanin pa sa mama mo. Hindi na naman ba kayo okay na dalawa? Maayos naman kami. Pero hindi lang talaga ako sanay. Saka mahal, huwag mo na lang munang ipaalam kahit na kanino nabuntis ako ha. Kahit na sa mama mo. Saka na lang kapag nakumpirma na nating maayos ang kalagayan ng baby natin. Ipangako mo yan sa akin ha. Kahit na gustong sabihin ni Erwin ang magandang balita sa ina, nirespeto niya ang kagustuhan ng asawa na ilihim muna ito sa lahat. Nanatili lang sa kama si Trisha dahil pakiramdam niya sa tuwing gagalaw siya ay may kung anong napupunit sa loob ng kanyang tiyan. Sa paglipas ng mga araw, walang nagbago sa kalagayan niya. Hindi na niya maasikaso ang asawa niya at ang biyenan na lang niya ang gumagawa ng lahat. Hindi natuloy ang pagdating ng pamangkin niya dahil nagkaroon ng problema sa bahay nila. Kaya walang ibang magawa si Trisha kundi ang makisuyo sa kanyang biyenan. Ayan na ang pagkain mo, kumain ka na. Ang sabi kasi ni Erwin, yan daw ang ihain ko sa'yo. Salamat ma. Kapag maayos na po ako, maaasikaso ko na rin dito sa bahay at maaalagaan ko na ulit ang asawa ko. Hindi na kailangan dahil yun na nga ang ginagawa ko. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa akin. Pero kada kikilos ako, sobrang sakit ng tiyan ko. Kaya minsan nakahilata na lang ako sa kama. Feeling ko tuloy wala akong pakinabang. Mabuti na lang talaga nandito ako. Kung hindi baka nahihirapan na ang anak ko. Kawawa naman siya kung nagtatrabaho na siya tapos siya pang mag-aasikaso para sa sarili niya. Kaya tama talagang desisyon kong manatili sa bahay na to. Kasi kahit na may asawa siya, hindi pa rin matutumbasan nino man kung paano mag-alaga ang isang ina. Malaki po ang pasasalamat ko na nandito kayo kasi natutulungan niyo rin po ako. Hayaan niyo po kapag gumaling na ako, makakabawi rin po ako sa inyo. Hindi mo na kailangan bumawi dahil desisyon kong alagaan ang anak ko. Kumain ka na dyan. Baka mamaya sabihin mo pang minamaltrato kita at magsabi na naman sa akin ang anak ko. Kahit na kailan po hindi ako nagsumbong ng ganyan sa asawa ko. Baka lang naman dahil siya na mismo ang nakiusap sa akin na alagaan kita. Mabuti na lang nagkaganyan ka
Dahil wala na akong kaagaw sa mga gawain ko rito sa bahay, lalo na kapag dating kay Erwin. Ganyan ka na lang sana. Ininda ni Tricia ang biglaang kirot ng kanyang tiyan at kasabay ang sama ng loob na naramdaman niya dahil sa narinig niyang sinabi sa kanya ng biyenan. Sa paglipas pa ng mga araw, humihina ang resistensya ni Agnes. Mabilis ding bumabagsak ang kanyang katawan na mas lalong ikinatakot ng kanyang asawa. Halos hindi nabubuo ni Erwin ang 1 linggo na kumpleto ang pagpasok sa trabaho dahil minsan ay nananatili siya sa loob ng bahay para asikasuhin ang asawa niya. Hindi ko na talaga alam ang nangyayari, mahal ko. May kinalaman ba yan sa pagbubuntis mo? Kasi kahit na anong gawin natin pagpunta sa doktor, yun lang naman ang palaging sinasabi nila. Wala ka namang ibang sakit. Hindi ko rin alam. Basta, kung ano man ang mangyari, itutuloy ko ang pagbubuntis ko. At kung ipapanganak ko to at papiliin ka ng doktor, piliin mo ang anak natin, ha? Huwag ka namang ganyan, mahal. Gagaling ka at magiging maayos ang kalagayan mo, ha? Oh, huwag ka nang gumalaw masyado. May kailangan ka ba? Wala. Masakit lang talaga ang tiyan ko. Hindi ko na maipaliwanag kung bakit ba ganito ako eh. Tapos hindi pa ako pwedeng basta uminom ng gamot dahil baka maapektuhan si baby. Ayaw ko naman na siya ang mahirapan. Kawawa naman ang magiging anak natin. Paano kung gawin na lang natin ang sinabi ng doktor? Para mas makita kung ano bang dapat gawin para gumaling ka. Huwag na lang nating ituloy ang ipinagbubuntis mo. Hindi! Hindi ako papayag. Ayokong gawin yun. Bubuhayin natin to kahit na anong mangyari. Ayokong mawala ang baby natin. Ayos lang ako. Basta kahit anong mangyari sa akin, tatanggapin natin, ha? Alam ko na maaalagaan mo ng maayos ang anak natin. Alam kong magiging mabuti kang ama para sa kanya. Pero hindi ko magagawa yun kung wala ka. Baka ikamatay ko rin kapag nawala ka sa akin. Please, mahal, kung para sa ikagagaling mo, kaya pa naman natin makabuo ulit eh. Nanindigan si Tricia na hindi niya ipapagalaw ang bata sa sinapupunan niya. Kung gagaling man siya o hindi, ang mahalaga para sa kanya ay ang kapakanan ng magiging anak nila. Ilang buwan pa ang lumipas, lumalaki na ang tiyan ni Tricia pero lalo naman siyang nangangayayat. Lumalaban na lang siya para sa anak niya. Dahil sa nagiging paglala ng kalagayan niya, pinuntahan siya ng mga magulang niya upang alagaan din siya. May nabanggit pa ang ina ni Tricia na parang kakaiba ang nangyayari sa kanya. Meron silang paniniwala na maaaring kinulam ito. Sino naman po ang gagawa niyan sa asawa ko? Hindi naman po niya nasabi sa akin na may nakakaaway siya sa trabaho eh. Kahapon lang nandito yung mga katrabaho niya, binisita siya. Hindi naman kasi siya palagawa ng gulo. Sinabi ng ina ni Tricia na hindi naman daw makikilala ang eksaktong tao na gumawa nun kay Tricia, kung tama man ang hinala nila na pinakulam ito. Para malaman nila, nagpatawag ng albularyo ang ginang para patingnan ang kanyang anak. Si Erwin lang ang nakakaalam nito, kaya nung makita ni Agnes ang lalaki, nakaramdam siya ng inis. Sino na naman yung pinapapasok niyo sa bahay? Kung sino-sinong tao na lang ba? Albularyo po yan, ma. Gusto ko kasing ipatingin si Tricia. Baka nga totoo rin ang sabi-sabi ng mga kapitbahay na may kumukulam sa asawa ko. Diyos ko naman! Bakit ba kayo nagpapapaniwala sa mga ganyan? Walang kulam-kulam sa mundong ito kung may pananalig ka sa Diyos. Paalisin mo yung lalaki na yan. Baka magdala pa yan ng kamalasan dito sa bahay. Hindi po, ma. Hayaan nyo na lang po. Wala naman po mangyayaring masama kung susubukan eh. Iba-iba naman po ang paniniwala ng mga tao. Ngayon sumusuway ka na sa pinag-uutos ko. Natuto ka na talaga maging suwail dahil dyan sa asawa mo, ano? Iba talaga ang epekto niyan sa'yo. Pati kung paano ka-impluwensyahan ng mga magulang niyan sa paniniwala nilang walang kwenta. Para po sa asawa ko, ma.
Lahat po kaya kong paniwalaan. Basta po gumaling siya. Dahil hindi ko alam ang mangyayari sa buhay ko pag nawala siya. Kung mabubuhay din pati ang anak namin, hindi ko makakaya magpalaki ng bata na wala ang nanay niya sa tabi niya. Pasensya na po, ma. Kung tingin niyo tumataliwas na ako sa inyo. Sa ngayon, asawa ko naman po mas mahalaga para sa akin. Hindi na naghintay pa si Erwin na magsalita ang kanyang ina. Sumama siya sa loob ng kwarto kung saan naroon ang albularyo at gumagawa na ng sarili niyang ritual. Sinabi ng albularyo na may nakakapit na kulam kay Trisha. Matagal na raw yun, ngunit ngayon lang nagiging aktibo. Nagtanong sila kung paano nila maaalis yon, ngunit sinabi lang ng albularyo na kinakailangan nila ng mahabang proseso dahil hanggang ngayon ay mabigat pa rin ang galit ng taong gumawa nun sa kanya. Malalaman po ba natin kung sino yan? Hindi ko alam kung may nakaalitan ba ako noon. Meron ako natatandaan, kaso matagal na po yun eh. Naaalala mo ba, mahal, yung ex mong galit na galit sa akin? Hindi kaya siyang may kagagawa nito? Hindi ko alam pero ilang taon na yun, di ba? Hindi pa naman tayo nagpapakasal nung nag-away kayo. Saka nasa ibang bansa na siya ngayon eh. Pwede niya pa rin bang gawin yun? Sinabi ng albularyo na nararamdaman niyang hindi yon ang gumawa kay Trisha ng ritual dahil ang enerhiya ng taong nagpakulam sa kanya ay malapit lang din sa kanila o nakatira sa iisang bubong kasama sila. Hindi alam ni Erwin kung bakit biglang ang pangalan ng kanyang ina ang bigla na lamang pumasok sa kanyang isipan. Matapos ang usapan na yun, sinigurado ng albularyo na gagawin niya ang lahat para lang gumaling si Trisha. Magpahinga ka na, mahal. Ano na naman ba yung iniisip mo? Hindi ko alam kung paniniwalaan mo ba ako, pero paano kung kilala natin ang gumawa sa akin ito? Alam mo, sa totoo lang, ayokong manisi. Kasi una sa lahat, paano kung hindi naman totoo ang kulam? Tapos iba naman pala talaga ang sakit ko. Tapos si mama pala ang gumawa niyan sa'yo? Hindi naman sa gusto kong magsimula na naman ng panibagong gulo. Pero kasi, ewan ko, naguguluhan na rin ako. Matulog ka na, mahal. Ako nang bahala rito. Ako na ang gagawa ng paraan. Tulog ka na, okay? Good night. I love you. Hindi umalis si Erwin ng kwarto hanggat hindi nakakatulog ang asawa niya. Nang masigurado niyang magpapahinga na ito dahil na rin sa sakit na ininda niya kanina pagkaalis ng albularyo, doon na siya nagpasya na lumabas. Naabutan niya ang ina na nag-aayos ng mga pinagkainan sa kusina. Ma, pwede po ba tayong mag-usap? May ginagawa ako. Ano pa bang gusto mong pag-usapan? Kahit saglit lang po, tungkol sa asawa ko. Kung aawayin mo ko, wag na lang. Ayoko magkaroon pa tayo ng samaan ng loob. Total pinili mo naman na ang asawa mo, panindigan mo na lang na ayaw mo na sa akin. Alam ko naman na baka sa susunod, bigla mo na lang akong palayasin dito sa bahay dahil hindi mo na ako kailangan. Hindi ko po yun gagawin. Dahil pinangako ko sa iyo noon na kahit na anong mangyari, palagi tayo magkasama. Ikaw pa rin naman ang the best at nag-iisang super mom para sa akin. Pero mas pinipili mo si Trisha kaysa sa akin, di ba? Mas mahal mo siya. Mas kailangan mo siya. Galing na mismo sa sarili mong bibig na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Pero alam kong kaya mong mabuhay na wala ako. Hindi ka agad nagsalita si Erwin. Nilapitan niya ang kanyang ina at hinawakan ito sa kamay. Dahil doon ay napigil ang matanda sa ginagawa niya. Ayaw man niyang tumingin sa mata ng kanyang anak, ngunit nahuli ni Erwin ang kanyang mga tingin. Ma, ikaw po ba ang gumawa niyan kay Trisha? Paano ko sabihin kung oo? Magagalit ka sa akin? Palalayasin mo ako ng tuluyan? Bakit mo po yun ginawa, Ma? Hirap na ang asawa ko sa pinagdaraanan niya. Pero alam niyo po ba kung anong mas iniisip niya? Ang kapakanan na magiging anak namin. Isa na po siyang ina.
Isang ina katulad nyo na handang ibigay ang sariling buhay malaman lang na maayos ang anak. Magkaiba kayo ng henerasyon ni Trisha, Ma. Pero pareho kayong mabuting ina. Kung nakikita nyo lang sana yun sa pagkatao niya. Pero inaagaw ka niya sa akin, anak. Parang pakiramdam ko, nawawala na ako ng puwang sa buhay mo. Nung ipinanganak kita, ang sabi ko, sa wakas, nagkaroon na rin ako ng rason para mabuhay. Hanggang sa namatay ang papa mo, ikaw ang naging lakas ko. Pero habang lumalaki ka, pakiramdam ko, unti-unti mo na rin akong tinatalikuran. Hanggang sa nagpakasal ka. Iniisip ko na kapag natuon na ang buhay mo kay Trisha, ano na ang papel ko sa mundong ito? Ma, hindi ako ang kinuha sa ni Trisha. Kahit na ilang beses na siya nahihirapan sa ginagawa mo sa kanya, mas inuunawa ka pa niya. Hindi mo kasalanang nagmahal ako at ginustong bumuo ng pamilya. Nung dumating si Trisha sa buhay ko, hindi naman nabawasan ang pagmamahal ko sa iyo eh. Natuto lang ako magmahal at tumanggap ng panibagong tao gamit ang pagmamahal na itinuro mo sa akin. Malaki po ang pasasalamat kung napalaki niyo ako ng tama. Responsable, matatag at mabuting tao. Kayo ang dahilan kung bakit kaya kong maging mabuting asawa at mabuting ama. Kung alam niyo lang po, ang dami kong ipinagpapasalamat sa iyo na hindi sapat ang salita para maiparating yun. Pero habang buhay nang nakatanim sa akin ang mga aral na ibinigay niyo. Kaya wag niyo pong isipin na dahil merong Trisha, wala ka na sa buhay ko. Ikaw po ang dahilan kaya meron akong masayang pamilya. Kasi gusto kong pahalagahan ang babaeng pinakasalan ko, katulad ng kung paano ko kayo pinahalagahan bilang ina ko. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam ang ginawa ko. Masyado ko natakot at dahil doon, nawalan ka na rin ng karapatan para magdesisyon sa sarili mo. Patawarin niyo ako ni Trisha. Patawad. Yun ang unang beses na nagkaroon ng ganun kalalim na usapan ang mag-ina. Tila ba nalinawan si Agnes sa anumang sinabi ni Erwin. Tinanggap niya ang katotohanan na isa siyang ina, ngunit hindi yun isang titulo na panghahawakan niyang panakot sa kanyang anak para lang wag pumili ng ibang babaeng mamahalin sa buhay nito. Nagpatuloy ang pagbubuntis at ang sakit ni Trisha. Gumagawa naman ng paraan si Agnes para mapaalis ang kulam na ginawa niya kay Trisha. Kinausap niya ang mangkukulam, ngunit maaari raw magkaroon ng komplikasyon kung ipagpapatuloy niyang bawiin ang sumpa. Pero sa huli ay mas pinili ni Agnes na bawiin yun. Natagalan pa bago makabawi ulit ng lakas si Trisha. Hanggang sa dumating na ang araw na manganganak siya. Kumusta naman na ang mag-ina mo? Hindi ko pa po alam, Ma. Kinakabahan nga ako eh. Sana walang masamang mangyari sa kanila. Kanina pagpasok nila sa loob, hirap na hirap si Trisha. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din sila. Kumalma ka na lang muna dyan, nak. Ilang sandali pa ay nakakuha na sila ng balita. Malusog ang anak nilang lumabas at kahit na paano ay maayos naman ang kalagayan ni Trisha. Dahil doon ay hindi napigilan ni Erwin na maiyak. Nang makita ni Agnes ang apo niya, para bang may bagong pag-asang nabuo sa pagkatao niya. Napagtanto niyang marahil, ganoon nga ang pakiramdam na magkaroon ng apo. Simula ng araw na yon, naging maayos na ang lahat sa pamilya nila. Naging malakas na ulit si Trisha, habang si Agnes naman ay tumutulong sa kanilang alagaan ang kanilang anak. Halos 1 taon ang lumipas, bumalik na ang dating pangangatawan ni Trisha. Isang hapon habang pinapatulog ni Agnes ang apo niya, nilapitan siya ng manugang. Tulog na po si baby? Oo, katutulog lang. Ano bang gagawin mo? Kumain ka na muna doon. May nailuto na ako kanina. Ano palang sabi ni Erwin tungkol sa gagawin para sa birthday ni baby?
Ilang buwan na lang yun ah. Maayos na ba lahat? Baka kailangan nyo ng tulong. Yung mga gagamitin na lang pong mga bangko ang kailangan. Pero sabi ni Erwin, kayo na raw po ang bahala roon. Oo, nag-request na ako niyan. Salamat po pala ma sa mga ginawa niyong tulong sa amin ha. Malaking ginhawa po talaga na nandyan kayo. Lalo na po first time mama ko. Ang layo pa naman po ng mama ko. Hindi siya makapunta agad dito. Kayo po ang nagturo sa akin at nag-alaga kay baby. Salamat po. Wala yun, ano ka ba? Siyempre alam ko ang hirap kapag walang gagabay sa'yo. Mabuti na lang talaga at gumaling ka na rin. Patawarin mo ko kung ang dami kong nagawang mali sa'yo. Nung mga panahon na akala ko kalaban kita sa anak ko. Mali pala ako sa mga iniisip ko. Akala ko kasi kapag mas pinakita mong mahal mo si Erwin, mawawala na ako sa buhay niya. Yun pala, nadagdagan lang ang taong magmamahal sa kanya. Salamat sa pag-unawa mo sa akin, anak. Ano ba yan, ma? Panay naman iyakan dito. Mamaya biglang umuwi si Erwin, makita niyang umiiyak tayong dalawa. Tara na nga po, doon na lang po tayo sa kusina para turuan niyo na rin ako magluto. Para maging kasing sarap ng luto niyo ang ipapakain ko kay Erwin at sa mga magiging anak namin. Patawarin mo rin pala ako kung nagawa kong ipakulam ka noon. Na nagdala sa iyo at sa apo ko sa bingit ng kamatayan. Natapos na po yun. Parte na lang yun ng mga nakaraan nating hindi na dapat natin balikan. Ang mahalaga po ngayon, tanggap na natin ang lahat at nagpapatawad na tayo. Puro pagmamahal na lang po ang ipapalaganap natin sa bahay na ito. At para na rin po sa mga magiging apo nyo na kayo ang magiging favorite na lola. Tara na po ma. Naging mas magaan ang pamumuhay nila sa bahay. Wala na ang mga galit at paligsahan sa kung sino ba ang dapat na maging mas kamahal-mahal na babae sa buhay ni Erwin. Hinahayaan na ni Agnes ang mag-asawa na magkaroon ng sarili nilang desisyon sa pamilya nila. Pero palagi naman siyang naroon kung kinakailangan nila ng payo at gabay. Naging masaya ang pamilya nila habang dumarami na rin ang mga anak ni Tricia at Erwin. Doon din mas lalong naramdaman ni Agnes na hindi lang pala titigil ang buhay niya sa pag-aasawa ng kanyang anak. Dahil sa pagdating ng mga apo niya, mas lalong naging makulay ang mundo niya. May mga aral din silang natutunan na siyang dadalhin nila ng pangmatagalan. Minsan kasi, sa sobrang pagmamahal ng isang ina, para bang nagiging pag-aari na niya ang kanyang anak at hindi matanggap kapag may ibang tao nang nagbibigay ng bagong pag-ibig sa kanila. Sa huli ay napagtanturi ni Agnes na ang mga magulang dapat ay magsisilbi lamang gabay at hindi para makialam at manira ng pamilyang binubuo ng kanilang mga anak. Dahil tapos na rin ang kanilang responsibilidad, sa oras na piliin na rin ng kanilang mga anak na bumuo ng kanilang sariling pamilya. Ang tanging mahalagang baon na maibibigay nila ay kung paano nila pinalaking mabuti at responsable ang mga ito. Isang pagbati sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Natividad Andres, Girly Satur, Lucas Amante Jr., Castillo family ng Lumil Silang Cavite, Zibea Lacson at sa kanyang lola na si Emmy Año Nuevo, Beryl Ladrillo, M. Rose, Strong OFW in Kuwait, John Carlo Bello, Nicole de la Cruz Bello, Bello family ng Nasugbu, Batangas,
Maulawin family ng Sitio Talaga, Morong Rizal. Erlinda Manalo, Jelly Lastra, Judith Lakian, Alfredo Alano, Edzil Fiesta, Josenita Celeridad, Jude Estronillo ng Tarlac, Fatima Conado, Virgie Lavilla, Azalea 0319, Raquel Ramos, Queen Rox ng Bahrain, Violi Leharso, Crizel Cleofe, Mea Espiritu, Rabara Family ng Umingan, Pangasinan, Amadita Venzon, Workaholic Vange, Edna Apelo, Butardo at Kahulugan Family ng Malabon City, Rachel Martinez na naho-homesick na sa Doha, Qatar, Gina Fajardo Lihat at kay Chris Alcantara. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga apo. Aasahan ko kayo sa mga susunod pang istorya ni Lola Telang.